Guys, for today's video, yan, nakikita nyo, di ba? Z. Yan. And, ayan, meron din akong tumbler coming from Z. Thank you po sa Z team for giving me this merchandise. Yun, for today's video, guys, I was invited by Z team, yan, to meet with them, to have a lunch meeting with them. At first, hindi ko alam kung ano tong meeting, kung para saan. Previously, dahil sa mga videos ko with Z, di ba syempre, nagre-research ako, tapos sinusubukan ko siya. And then, yun nga, nag-number 1 ako sa referral dahil po yun sa inyo na gumamit ng something referral code ko with Z. So, parang nakarating kay Z yung videos ko. And starting that time, nagkaroon ng open communication between me and the Z team. And then, there was a time na na-meet ko online yung mga founders ng Z. Ayan. And then, recently nga lang, na-meet ko in person itong mga founders ni Z. Actually, pero hindi naman yan ang topic natin for today. Actually, galing sa pag-uusap namin yung topic na to, which is the disadvantage of having so many credit card. Ayan. At bakit? Well, ito na nga. During our pag-uusap, nalaman ko na meron silang isang client na more than 20 plus ang kanyang credit card. Huh? Nung nalaman ko yun, okay, mayaman ka nga siguro, oo, pero hindi ka ba bising tao para intindihin lahat ng due date ng credit card mo, so on and so forth? Well, gusto ko yun yung pag-usapan natin, but I'd like to give context muna dun sa experience ko with the Z team. So, kung gusto nyo malaman yan, samahan nyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron akong knowledge na ginawa ko na yun ng videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, guys, context muna dun sa meeting ko with Z. Previously, nagkaroon ako ng meeting with Z and then sabi nila, kung gusto ko daw makilala yung founders ng Z, which is si Daniel and si Steve. Ayan. Nasabihan ko na kayo before kung sino itong mga founders na to. Si Daniel ay related sa Cuangco family. And sino ba itong mga Cuangco family? Kilala to sa bansa natin. Kaya parang for me, it's an honor. Para akong parang tipong hindi naman artist talaga kunyari si MVP. Pero di ba pag given the opportunity na makilala mo siya, parang it's an honor na makikilala mo si MVP. So, ganun din naman yung experience ko with Z founder. Sino ba naman ako para maka-face-to-face na makilala ko tong founders ng Z card and related sa Cuangco family? Syempre, di ba? It's an honor for me. Kaya grinab ko rin yung opportunity. So, yun nga, nagkaroon kami previously ng meeting online. Na-meet ko sila. US-based din kasi sila. So, through Google Meet lang kami nag-usap. And then, parang tungkol sa features ng Z, future ng Z, yun yung pinag-usapan namin. And then, etong September, nandito sila sa Pilipinas, silang dalawa. And then, they wanted to meet me in person. So, sabi ko, sige. Isip ko, ano nga pag-usapan namin? Nag-meet kami sa BGC and nandito ako sa Marikina and gusto kong i-vlog sana yung meeting ko with them. Kaso, sobra akong na-late dahil sa traffic from Marikina to BGC. Nahihiya ako dahil 30 minutes late ako. Tapos, pagdating ko doon, hindi man lang ako nakapagpa-picture with them. Ayan, yun yung missed opportunity ko. But we had talks. Tinatanong nila ako kung kamusta ang paggamit ko ng Z card. They're asking for my feedback, so on and so forth. Parang napaka customer-oriented nitong Z card. Just to get feedback from their customer, they could just send surveys, di ba? But they wanted to have personal touch sa pagkuha ng feedback. So, kala ko nung una, because I am social media content creator, that's why they wanted to meet me. But it turns out na hindi naman. They kinda set meetings with regular customer or regular Z card user and they get feedback from them. Parang para sa akin, napaka going beyond the normal yung ginagawa nila just to give personal touch sa service na pinoprovide nila, which is napaka good thing para sa akin. And syempre, nilibre nila ako for lunch, di ba? Kahit, sorry po, na-late po talaga ako. But anyway, yun yung context ng meeting ko with Z. And because of that, yan, they gave me this merchandise na t-shirt na Z. And, yeah, di ba? May tumbler din ako. Again, thank you so much sa Z team, kay Miss Daniel and kay Sir Steve
Kahit siguro Tagalog to at di mo medyo maintindihan. But thank you po sa inyo for the opportunity to meet you in person. It is an honor on my end. So, yun nga, going back, one of the talk points namin is na-share nila na meron silang Z user na merong more than 20 credit cards. Possible naman na hindi naman niya ginagamit lahat. And possible din na sobrang yaman niya para sa 20 plus credit card. Okay, so who am I to judge? Pero naisip ko lang, meron kang 20 na credit card. Yes, possibly na dun sa credit cards niya is merong mga no annual fee for life. But how about those other credit card na may annual fee? Let's say 50% and 20 ay may annual fee. So, magbabayad ka ng annual fee ng mga credit card mo. Magkano na ba ang annual fee ngayon ng mga credit card? Ang pinakamababa na nakita ko yata ay 1,800. But that card, yun yung pinakamababa or pinakawala masyadong features. And then, 2,000, 225 to 3,000, and then yung mga platinum around 4,500. So, isipin mo yun. Yung sa dami ng credit card mo, let's say 50%, at a minimum siguro na 2,000, magbabayad ka ng around 20,000 pesos just for the annual membership fee ng mga credit card. Sana nagagamit mo ng maigi yung mga credit card na yan para magbayad ka ng annual fee. And then, na-mention din nila na sabi ng customer daw nila is pinapa-waive naman daw niya. Okay, kung pinapa-wave mo yung mga credit card na yan, gaano katagal ka sa telepono? Eh, di ba? Diyos ko, ang hirap tumawag sa mga customer service ng mga banks. Talaga maghihintay ka. Yun yung medyo hindi maganda sa mga credit cards eh. Talagang queuing yung pagtawag mo sa kanila. Kung yun yung issue niya na magpapa-wave siya, eh, it would take at least siguro 1 hour to get a call. 1 hour worth of your time per credit card, nakaka-stress. Ayun, para kumausap sa mga customer service ng ganun kadami. Okay, yun yung pangalawa. Pangatlo, kung papawave mo yung mga annual fees mo, usually meron yung mga minimum amount na na-consume ka every year. So, pag na-meet mo yun, for example, meron akong card, itong HSBC card. Ang minimum neto nasa around 180,000 yata, yung huling nasabi sa akin, na purchases for 1 year before they can waive yung yung membership. So, let's say, yun na lang, 180 tapos times 10, that's 1,800,000. Meaning, gumagastos ka ng 1,800,000 using your card. For 10 cards lang yun ha. Kung mayaman ka, di sige, I give you the benefit of the doubt na mayaman ako eh. Kaya kong gumastos niyan. Kaya kong ipa-wave yan. O, sige, mayaman ka. Pero, hindi. Sige, kung lifestyle mo, sige. Pero, ang sinasabi ko nga dito sa inyo, sinishare ko, kapag marami kang cards, and iniisip mo na ipapa-wave mo na lang yung annual fee, eh, kailangan mong gumastos ng mga certain amount. And kung gaano karami ang cards mo, eh, mapipilitan kang gumastos ng gumastos, di ba? Instead na makatulong yung credit card sa inyo na magamit mo lang sa mga important na pangangailangan mo. Number 4 are the due dates. Oh my gosh. Okay, the 20 credit cards. Possible naman na hindi lahat yung 20 cards na yan ginagamit niya. Possible na 0 yung balance na sa ibang card, so on and so forth. So, wala siyang iintindihin. Pero dahil naghahabol ka ng purchases mo para mapawave mo, iniisip mo na lang yun lagi, di ba? Paano yun? Yung mga due dates ng mga card, kabisado mo pa ba yan? O sige na nga, given. Ikaw na yung pinaka, masinop na tao talaga sinusulat mo sa calendar mo yung mga deadline. Oo, given ikaw niya. Pero paano pag hindi ikaw yun? Dahil madami kang card, kailangan mong tandaan, i-watch out lagi yung mga due dates. Kasi pag hindi ka nakabayad, may penalty ka na kagad. Yung due date na yan, kung kalat-kalat yan, yung mga credit card mo, kalat-kalat, nako. Ako na nga lang guys meron akong 6 na cards. Pero ang madalas kong ginagamit lang dyan is yung 3. So yung 3 talagang alam na alam ko yung kung kailan yung due date na yan. Yung 2, na zero out ko na yun, hindi ko siya ginagamit. And then yung isa na binabayaran ko pa, ang ginawa ko na lang lagi is advance ako nagbabayad. Tipong pagkalabas ng bill, binabayaran ko na kagad yung minimum amount due para hindi ako naghahabol na mape-penalize ako. Para pag dumating yung sahod ko, additional na lang yung ibabayad ko. At na-clear up ko na yung minimum amount due at magbabawas na lang ako ng utang sa kanya. So, ganun yung ginagawa ko. Pero guys, napakasakit sa ulo mag-maintain ng maraming due date, di ba? Marami ka na ng due date sa bahay, utilities mo, yung mga bill mo sa kuryente, tubig, internet, etc. O plus 6 na credit card. Ang sakit sa ulo. Pag tumatanda na tayo, which is inaamin ko tumatanda na ako, mas gusto natin yung peace of mind. Yung hindi masyado ang intindihin. Well, ako for one, that's why naging priority ko right now is makapag-ipon ng bahay at fully pay ko yung utang ko na nag-iisa na lang yung isang credit card ko na East West, which is
hopefully, by the end of this year, mabayaran ko na yun lahat. Pag nabayaran ko na yun, well, that I can say, I have the financial freedom na hinahanap ko. Dahil wala akong utang. Wala na akong utang, di ba? Okay, so yan basically yung 4 na bagay na naisip ko na parang disadvantage of having so many credit cards. Pero, ewan ko sa akin lang yon. Kayo guys, ano sa tingin nyo? For our question of the day, ano sa tingin nyo ang disadvantage kung meron kayong sobrang daming credit card? Mas makakatulong ba sa inyo ang maraming credit card instead na mag-maintain lang kayo ng 3 to 4 or 2 to 4 credit cards? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayo manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout muna tayo at shoutout kay at Alvin Asinas D3U. Sabi niya, dahil sa video mo sir, napa-order ako ng card. Hehehe. At Alvin Asinas D3U, thank you so much po for watching and supporting my video. Sana po nakakatulong ang video sa inyo sa journey nyo sa pagsisave ng pera with Cbank. I hope you could like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para maka-receive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!